Daddy, sa tingin niyo po darating si Ate Mori? Tanong ni Ashley kay Arcus. Gustong-gusto kasi niya na pumunta ang ate niya. Dahil para kay Ashley ay kapatid na niya si Mori. I don't know baby, but I'm hoping na darating siya. Sagot ng daddy niya sa kanya. Kahit po wala na ako matanggap na gift, basta kasama ko si ate. Sweetie, can I ask you something? What is it, Dad? Tanong ni Arcus. Nating sweetie, sad ni Arcus dahil nagbagong isip niya. Ayaw niya sirain ang araw ng anak niya. He wants to ask his daughter kung payag ba to kung sakali mang makipagrelasyon na siya sa ibang babae. Okay, Daddy, labas na po muna ako. Paalam ng anak niya. Naiwan naman si Arcus na mag-isa sa silid. Palabas na sana siya pero bigla namang pumasok ang ex-wife niya. Arcus, can I ask you a favor? Tanong ni Jesus sa kanya. About what? Can we pretend na masaya tayo kahit ngayong gabi lang? Tanong nito kay Arcus. Why are you doing this? Tanong ni Arcus sa ex-wife niya. I'm doing this for our daughter. Mahirap ba yun sa'yo? Kahit ngayong gabi lang. Parang iiyak na sabi nito. Fine, pero ngayong gabi lang. Don't expect too much dahil hindi na tayo babalik pa sa dati. Soon ay sasabihin ko na sa anak natin na kailanman hindi na tayo magiging buo, na hindi na katamahal. Saad ni Arcus kay Susa. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako pinapatawad? Galit ka pa rin ba sa akin? Umiyak na tanong nito sa kanya. I already move on. Tanging sanabi niya bago siya lumabas. Naiwan namang umiiyak si Susa sa silid nila. Hindi na niya alam ang dapat niyang gawin. Aaminin niya na mahal pa rin yung ex-husband niya pero hindi niya alam kung paano ba niya bubuuhin ang pamilyang siya rin ang nagwasak. Hindi ako susuko, Arcus. Magiging isang pamilya ulit tayo. Morris POV. Are you ready? Tanong sa akin ni James. Yes, sagot ko sa kanya. Kakarating lang namin sa bahay nila Hisusa kung saan gaganapin ang birthday ni Ashley. Inalalayan akong bumaba ni James. Nakakapit ako sa braso niya habang papasok kami sa loob ng bahay. Are you nervous? Nakangiti na tanong sa akin ni James. A little bit, sagot ko sa kanya. Be confident dahil ang ganda-ganda mo. Sabi niya sa akin ay kinangiti ko. Kanina mo pa yan sinasabi, baka mamaya maniwala na ako na maganda talaga ako. Sabi ko sa kanya. Maganda ka naman talaga, sabi niya sa akin. Pasok na nga tayo. Hinila ko na siya papasok sa loob. Ate! Ate Mori! Napangiti agad ako na makita ko si Ashley. Happy birthday baby, sabi ko sa kanya at niyakap niya ako. Akala ko talaga hindi ka na darating. Umiyak na siya ngayon. Sorry po, but I want to surprise you. Sabi ko sa kanya kahit paalam ko sa sarili ko na nagsisinungaling lang ako. I love you ate, bulong niya sa akin. I love you baby, malambing na sabi ko sa kanya. Thank you dahil pumunta ka, nakangiting sabi sa akin ni Susa. Pilit akong ngumiti sa kanya at kagad na umiwas ng tingin dahil nakita ko na magkahawak kamay si Ninong at Hisusa. Ayaw ko nang tumingin dahil nasasaktan lang ako. Tinuro nilang upuan ko at hindi kami magkatabi ni James. Sa isang table lang kami ni Ninong at nasa tabi ko siya. Thank you for coming, sabi niya sa akin. I'm here only for Ashley, sabi ko sa kanya. Alam ko, sabi niya sa akin. Naging tahimik na kaming dalawa. Habang si Ashley ay naroon sa mga kaibigan niya, si Susan naman ay nakikipag-usap rin sa ibang bisita. Nakayuko lang ako't nilalaro kong kuko ko. Nagugutom ka na ba? Tanong sa akin ni Ninong. Hindi, kumain na kami ni James bago pumunta dito. Sagot ko sa kanya. Okay, enjoy the night. Sabi niya sa akin at tumayo na siya. Nakita kong kumuha siya ng alak at inisang lagok niya to. Tinawag na si Ashley sa stage. Kasamang parents niya, nagbigay ang mga to ng message sa anak nila. Si Ashley naman ay tinanong ng host kung ano bang wish niya sa birthday niya. My wish is to have a complete family. That's my birthday wish. And please to the girls out there, please don't flirt with my dad dahil para lang siya sa mommy ko. Biglang sabi ni Ashley. Narinig kong tawanan ng mga tao na narito. Alam ko na para sa iba ay nakakatawang sinabi ni Ashley pero para sa akin isa yung banta. Isang paalala na dapat ay layuan ko ng daddy niya. Nakatingin lang ako sa kanilang tatlo. Hanggang sa hilingin niya pa na halikan ni Ninong ang mommy niya. Umiwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang makita. Nakisabay na lang ako sa palakpakan ng mga tao habang nakayuko ako. Nagsimula nang sumayaw ang lahat. Nagsimula nang magsaya ang lahat ng narito. Nakaupo lang ako dito tiniisip ang gagawin ko. Gusto ko nang umuwi pero nahihiya akong magpaalam kay Ashley. Let's dance? Tanong sa akin ni James. Okay, Mr. MVP. Nakangiting sagot ko sa kanya. Hawak niyang kamay ko kaya naman sumayaw kaming dalawa. Alam ko't ramdam kong nakatingin sa amin ng ibang mga bisita. Lalo na si Ninong. Ramdam kong tingin niya sa akin. Are you okay? Tanong sa akin ni James.
I'm okay, nainip lang ako dahil gusto ko lang umuwi, sabi ko sa kanya. Gusto mo na bang umuwi? Ihatid kita, sabi niya sa akin. Later na lang, ayaw ko naman na umalis kaagad. Kaya ko pa naman magstay ng ilang minuto dito. Sabihan mo lang ako kung sakali mang ayaw mo na dito at gusto mo nang umuwi. Nakangiting sabi niya sa akin. Opo, thank you James, sabi ko sa kanya. You're always welcome my lady. Pabiro na sabi niya sa akin. Pagkatapos naming sumayaw ay naglakad ako papunta sa banyo. Naghintay ako ng ilang minuto dahil may tao pa sa loob. Habang naghihintay ako may biglang humila sa akin. What are you doing? Tanong ko kay Ninong. Let's talk, sabi niya sa akin. Wala naman tayong dapat pag-usapan, sabi ko sa kanya. Mayroon at marami. Bakit mo ba ito ginagawa? Gusto mo ba ako? Lakas loob na tanong ko sa kanya. I don't like you because... Arcus, tawag sa kanya ni Jesusa. Lumapit to sa amin. Ako naman ay wala sa kanilang attention ko. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila dahil paulit-ulit na nagre-replay sa utak kung gusto niya na hindi niya ako gusto. Gusto ko na umiyak pero pinigilan kong sarili ko. Tumalikod na ako sa kanila pero nagulat ako dahil bigla niya akong hinila. Tumigil ako pero mabilis niya akong binuhat na pa-bridal style. Gusto ko sanang magpumiglas pero ayaw ko namang kunin ang atensyon ng ibang narito. Hindi ako tumingin sa kanya dahil parang naiiyak na ako. Daddy, bakit niyo po binubuhat si ate? What happened to her? Tanong bigla ni Ashley na ikinagulat ko. Sweetie, ihahatid ko na muna ang ate mo. Masama kasing pakiramdam niya. Sabi ni Ninong sa anak niya. He lied to his daughter. Okay po daddy, balik ka po ha, sabi pa nito. Baby, I'm sorry. Kailangan ko na umuwi. Paalam ko sa kanya. Ayaw ko na sana magsalita pero ayaw ko rin namang mag-isip si Ashley. It's okay ate. Thank you for coming and magpagaling ka po, sabi niya sa akin. Happy birthday again, baby, sabi ko sa kanya. Ingat po kayo. Tumuloy na kami sa loob ng kotse niya. Gusto ko sanang tanungin kung bakit niya ito ginagawa, pero mas pinili ko na lang na maging tahimik dahil ang sakit ng puso ko. Kaya ayaw ko siyang tanungin dahil ito lang ang mangyayari. Sana nga hindi na nga ako nagtanong, hindi na lang sana ako pumunta. Habang nasa daan kami ay walang may nagsasalita sa aming dalawa. Gusto mo bang kumain na muna? Tanong niya sa akin. Hindi ako gutom. Hindi na siya nagsalita. Nag-drive na lang siya hanggang sa nakarating na kami sa parking lot ng condo building. Nagpasalamat ako sa kanya sa paghatid niya sa akin. Pero lumabas rin siya sa kotse niya. Habang naglalakad ako'y nakasunod siya sa akin. Sinabihan ko na siya na wag na niya akong sundan pero hindi siya nakinig sa akin. Pagbukas ko ng kondo ko, lumingon ako sa kanya. Sige na, umalis ka na Ninong. Salamat sa paghatid. Malungkot na sabi ko sa kanya. Let's talk baby. Wala tayong dapat pag-usapan. Alam ko naman na hindi mo ako gusto at wala namang problema sa akin. Baka nga binibigyan ko lang ang ibang kahulugan ng mga ginagawa mo para sa akin. Bigla nang tumulong traitor kong luha. Mabilis ko tong pinunasan. Sige na, umalis ka na. Pumasok ako sa pinto pero nagulat ako dahil bigla na lang siyang pumasok at sinara ang pinto ko. Ayaw mo bang pakinggan ang karugtong ng sinasabi ko kanina? Tanong niya bigla sa akin. Hindi na kailangan pa. Wala namang problema sa akin. Ayaw ko lang na gawin natin ang mga bagay na ginagawa ng magkasintahan. Kasi inaanak mo ako, hindi ba? At alam mo na mali itong ginagawa natin. Kaya sana hayaan mo na lang ako na Can you be my girlfriend? Tanong niya sa akin ay kinagulat ko. What? Nautal na tanong ko kay Ninong. Can you be my girlfriend? Tanong niya sa akin habang nakatingnan diretso sa mga mata ko. Pumilis ang tibok ng puso ko. At hindi ko alam ang sasabihin ko. Tingin ko'y nabablaan ko ako ngayon. Hindi ko alam kung ano bang kailangan kong gawin. Ito ang gusto kong marinig pero bakit natatakot na ako? Bakit kinakabahan ako? Totoo kaya to? Pinaglalaruan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. No, I'm serious. Sa tingin mo ba, nagbibiro lang ako? He asked me. Pero sabi mo hindi mo ako gusto. Naiyak na tanong ko sa kanya. Dahil naalala ko na naman ang sinabi niya sa akin kanina. Lumapit siya sa akin at tinawakan niya ang pisngi ko. Pinunasan rin niya ang luha ko at tumingin ng diretso sa mga mata ko. I don't like you because you're the most special woman in my life. Dahil higit pa sa pagkagustong nararamdaman ko para sa'yo, Mori. Sabi niya sa akin kaya lalo kong umiyak. Shh, baby, don't cry. Sabi niya sa akin. Paano ako hindi iyak? Pakiramdam kong pangit ko. You're not ugly. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. I'm just waiting for the perfect time para sabihin sa'yo. Para tanungin ka. You have no idea kung anong nararamdaman kung makita kang kasama ng ibang lalaki. Sobrang hirap na hindi kita kasama. Sobrang hirap na malaman na galit ka sa akin. Halos hindi na ako makatulog sa gabi dahil sa lungkot. Sabi niya sa akin at kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Paano ang anak mo? Paano si Jesusa? Umiyak na tanong ko sa kanya. Just give me time to fix this. And about Jesusa, tapos na kami. Wala na kami. Kung ano man ang meron sa amin ngayon ay ang lahat ng yun ay dahil sa anak namin.
Para lang sa anak namin. Soon, masasabi ko rin sa anak ko ang lahat. Alam kong hindi niya pa naintindihan sa ngayon kaya naghahanap pa ako ng tamang timing para sabihin sa kanya, para ipaliwanag sa kanya, at ipakilala ka sa kanya. Mahinahong sabi niya sa akin. Baby, look at me. Utos niya sa akin kasi umiwas ako ng tingin sa kanya. Tumingin ako at nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Sobrang lapit ng mga mukha naming dalawa hanggang sa hinalikan niya ako. Pero mabilis ko siyang itinulak. Alam ko nagtaka siya sa akin. Pero bigla kong naalalang hinalikan niya kanina sa Jesusa. Ayaw kong halikan niya ako na dumampi ang labi niya sa ex-wife niya. Wag mo akong halikan, lalo na kung hinalikan mong ex-wife mo, sabi ko sa kanya. Pero tinawanan niya lang ako. Sa pisngi ko lang siya hahalikan. Hining-hindi ako halik ng ibang babae. Hindi ka kasi tumingin kaya naghinala ka na kagad. Ikaw lang ang hahalikan ko, ang gusto kong halikan, sabi niya sa akin. Sa tingin mo ba, kaya ko makitang humalik ka ng iba? Sabi ko sa kanya, tumiwas ako ng tingin. Are you jealous, baby? Oo, mabilis na sagot ko sa kanya. Ibig bang sabihin ay, oo ang sagot ko sa tanong mo kanina. Sabi ko sa kanya takmang lalayo ako sa kanya pero hinapit niya ang bewang ko at may dinikit siyang sa katawan niya sa akin. Can you say it again, baby? Yes po sagot ko sa tanong mo kanina. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Shit, thank you baby, thank you. Bigla pa siyang sumigaw kaya nagulat ako. Sabi ko sa kanya. I'm sorry baby, sobrang saya ko lang talaga. Sabi niya sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. Napangiti naman ako. I kissed him back. Hindi na ako pwedeng mag-inarte dahil boyfriend ko na siya and I miss him so much. Shit, may first boyfriend na ako. May boyfriend na talaga ako. Pinaikot ko mga braso ko sa leeg niya. Naramdaman kong palad niya sa likod ko. Open ang gown ko sa likod kaya ramdam na ramdam kong init na nagmumula sa palad niya. Bagay na bagay sa iyo ang gown na ito. Nakangiti na sabi niya nang maghiwalay ang mga labi namin dalawa. Did you choose this? Tanong ko sa kanya. Opo, I love it. Nakangiti sabi ko sa kanya. Hanggang sa naalala ko na kailangan pala niyang bumalik sa party. Ninong, stop you. You need to go back to the party. Sabi ko sa kanya. I don't want to. Paan si Ashley? Baka hanapin ka niya. Sabi ko sa kanya. You're right. Sabi niya sa akin na halatang problemado. Sige na, uwi na. Okay lang po ako dito. Sabi ko sa kanya, can we? Hindi po pwede. Sige na, umalis ka na. Sabi ko sa kanya dahil alam ko na naman ang gusto niya. Kung hindi ko siya kilala, baka maniwala kung ibang gusto niyang gawin. Bakit parang ayaw mo na nandito ako, baby? Parang batang tanong niya sa akin. Hindi sa ayaw ko. Ayaw ko lang na magalit ang anak mo. Narinig ko na siguro sinabi niya kanina. Ayaw niyang may lumalandi sa daddy niya. Okay lang ba sa'yo na ganito tayo? Malungkot na tanong niya sa akin. Mas gusto ko to. Alam ko na magiging mahirap pero magtitiwala ako sa'yo at sana ganun ka rin sa akin. Si James, kaibigan ko lang siya at hanggang doon lang ang meron kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, may tiwala naman ako sa'yo pero hindi ko lang kayang dalawa. Gusto kong baliin ang leg niya. Sabi niya kaya naman natawa na lang ako. Kahit naman Thunder sana, ikaw pa rin ang pinakagwapo sa paningin ko. Sabi ko sa kanya, baby, dapat ba ako matuwa o malungkot? Wala yatang bilib sa sarili niyang boyfriend ko. Shit, I like it so much. Can you slap me? Tanong niya sa akin. Why? Baka kasi nananaginip lang ako, sabi niya sa akin. No, you're not dreaming. Pero dahil gusto mo kaya susundin kita, sinabi ko sa kanya at mabilis ko siyang sinampal. Ouch, Anya. What do you think? Panaginip ba o hindi? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Shit, after so many years, hindi na ako single. Finally, may girlfriend na ako. Ang ganda pa ng baby ko. Natatawa na sabi niya. Tumawa na lang ako at niyakap ko siya. Gusto ko rin sana siyang makasama ngayon pero alam kong hanapin siya na anak niya. At ayaw ko namang ipagkait kay Ashley. Ang gabing ito, birthday niya ngayon at dahil pumasok na ako sa mundo ni Ninong ay kailangan ko nang tanggapin ng reality na may anak siya at hindi magiging buong atensyon na pwede niyang ibigay sa akin. Sa ayaw o sa gusto ko ay may kahati ako sa kanya. Saan ka matutulog mamaya? Sa room ni Ashley o sa room ng ex-wife mo? Tanong ko sa kanya dahil gusto ko lang makasigurado. Sa tabi mo, sagot niya sa akin. Anong sa tabi ko? Dito ako uuwi mamaya. Sagot niya sa akin. Hindi ka ba mapapagod kung dito pa? Hindi ako mapapagod pagdating sa'yo. Nakangiti na sagot niya sa akin. Sige na, umalis ka na, sabi ko sa kanya. Okay baby, see you later. Sabi niya sa akin at muli niya ako hinalikan sa lobby. We need to stop now, sabi ko sa kanya. Kahit anong mangyari, dito ako uuwi mamaya. Sabi niya sa akin at tinilikan niya ako sa noo. Ngumiti ako sa kanya, tinatid ko siya sa may pintuan. Kumaway ako pero humirit pa siya ng isang halik. Natatawa na lang akong pumasok sa loob ng unit ko. Hindi ako makapaniwalang boyfriend ko na siya. Alam ko na masyadong mabilis pero ayaw ko namang pigilan ang sarili ko na maging masaya. Siguro oras na para magtiwala ako sa kanya. Saad ko sa aking sarili.
Kung tatanungin man ako kung bakit nagbagong isip ko, kung bakit mas pinili ko na tanggapin siya sa buhay ko, kahit pa sobrang komplikadong lahat sa kanya, dahil para sa akin hindi ko malalaman kung anong magiging resulta kung hindi ko man lang sinubukan. Papasok na sana ako sa room ko pero nagulat ako dahil may biglang nag-doorbell. Nang buksan kong pinto ay nagulat ako dahil, "Why are you?" Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang niya akong tinulak papasok sa loob ng unit ko. Hindi lang tulak pero may kasamang mapasok na halik sa sobrang aggressive niya para na ako hindi makahinga. Hindi ko na kayang sabayan ng galaw ng labi niya. "Ninong, stop!" Pigil ko sa kanya. Tumigil naman siya at tumingin sa akin. "Bakit ka bumalik? Paano kung hanapin ka ni Ashley?" Nag-aalala na tanong ko sa kanya. "Hindi ko kayang umalis ng ganito. I choose to stay, baby. I want to be with you." Sagot niya sa akin. "Paano si?" She understand. Sabi niya at mabilis akong binuhat. "Hindi ko kaya, baby. I miss you so much." Nakangising sabi niya sa akin. "Anong ginawa mong dahilan kaya ka pinayagan?" Tanong ko sa kanya. Sabi ko biglang nasirang kotse ko. "Pasaway ka talaga." Natatawang sabi ko sa kanya. I heard him chuckle. Hindi ko namalayan nakarating na pala kaming dalawa dito sa silid ko. Ibinaba niya ako sa kama, nakaupo ako habang nakatingin ako sa kanya. I miss him so much at nang gabing iyon masaya niyang narating ang langit. "Inaantok na ako," sabi ko sa kanya. Naramdaman kong labi niya na hinalikan ako sa noo bago tuluyang bumigay ang mga mata ko. What the heck? Nabangon ako nang biglang mabasa kong text message ni Ninong. "Baby, wag ka na munang lumabas. Jesusa and Ashley are here." Nasa labas si Ashley at Jesusa? Tanong ko sa sarili ko. Kahit pa masakit ang katawan ko, pinilit kong bumangon papunta sa banyo. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya mas pinili ko na lang na maligo. Gusto ko pa sanang magbabad sa bathtub ko pero hindi ko na lang ginawa. Ayaw ko namang mag-isip pa sila ng kung ano-ano tungkol sa akin. Lalo ng ex-wife niya. Paglabas ko sa banyo, inayos ko munang kama ko. Na magulo kahit pa masakit ang katawan ko, pinili ko pa rin maglakad ng maayos. Paglabas ko sa silid ko, nakaupo si Ashley Tisusa sa may couch, habang si Ninong palabas galing sa kusina. "Good morning, ate. Kamusta na pong pakiramdam mo?" Nakangiting tanong niya sa akin. "Okay na ako, baby. Sorry talaga kung kailangan ko pa na magpaalam ng maaga." "It's okay, ate. Ang mahalaga po pumunta ka. Pero hindi na po bumalik si daddy dahil nasira ang car niya. Mabuti na lang at ikaw ang hinatid niya kaya dito na siya natulog. Safe rin po para sa kanya hindi na bumalik sa party. Hindi kasi siya pwedeng basta na lang magpahatid si hindi naman natin kilala," sabi niya sa akin. At naintindihan kong pinupunto niya dahil nga politikong daddy niya. Guilt suddenly hit me. Nakaramdam ako ng lungkot dahil mas pinili ako ni Ninong kaysa sa anak niya kagabi. Pero may parte ng pagkatao ko na masaya ako. Pakiramdam ko'y mahal nga talaga niya ako na mahalaga ako sa kanya. "Thank you, Ninong, kasi nalagaan mo ko kagabi." Sabi ko kay Ninong kahit pa ibang alagang ginawa namin. Kahit pa masakit ng buong katawan ngayon. "You're always welcome, Mori." Nakangiting sabi sa akin ni Ninong. Ayaw kong ipahalata pero napansin kong kiss mark niya sa leeg. Shit, bigla akong kinabahan. Bakit ba kasi ako nanggigil sa leeg niya? Mabuti na lang ako natakpan ng concealer ang mga marka ko sa leeg. "Ate, gusto mo bang sumama sa amin? Mamamasyal kaming tatlo ngayong araw. Kasi ngayon talagang birthday ko." Tanong sa akin ni Ashley. "Happy birthday, baby. Pero kayo na lang po. Hindi pa talaga okay ang pakaramdam ko. And family day niyo ngayon, hindi ba? But you are part of our family, ate. Anak ka na rin ni daddy kasi ninong mo siya," sabi sa akin ni Ashley. "Thank you, baby. Pero tatangginan mo na si ate ngayon. Next time na lang, okay?" Nakangiting sabi ko sa kanya. "Your ate is right, sweetie. Mas okay na tayong tatlo na lang," seryosong sabi ni Susa sa anak niya. "Okay po, mommy, but next time ate, sumama ka na sa amin." "Opo," labas sa ilong na sagot ko sa kanya. "Kumain na muna tayo," sabi ni Ninong sa amin. Sabay-sabay kaming apat na kumain. Pagkatapos si Jesus ang nagugas ng mga hugasin. Pumasok ako sa room ko habang busy si Ashley sa iPad niya. Habang nag-aayos ako ng study table ko, naramdaman kong pumasok si Ninong dito sa silid ko. "Hindi ka ba talaga sasama sa amin?" Malamig na tanong niya sa akin. "Gusto mo ba na hindi tayo maging bate? Kasi sigurado ako magsiselos ako," sabi ko sa kanya. "Wala kang dapat ikaselos, baby, kasi wala na ako ibang nakikita ko hindi ikaw lang. It's only you, Mori," sabi niya sa akin. "Okay po, next time na lang kapag wala ang ex-wife mo. Hindi ko kasi kayang kasama siya. Kasi alam ko na masasaktan lang." "Okay, next time, tayong tatlo lang lalabas." Nakangiti sabi niya sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. "Arcus, okay lang ba na may kiss mark ka sa leeg?" Tanong ko sa kanya. "I'm proud of it, baby." Nakangising sagot niya sa akin. "Paano si Susa? Don't mind her." Sabi niya sa akin na para bang wala siyang pakialam. "Sige na, labas ka na doon. Baka hanapin ka na nila." Utos ko sa kanya. "Alam ko na masakit ang katawan mo. I'm sorry, baby. Sobrang na-miss lang talaga kita," sabi niya sa akin.
Okay lang po ako, malambing na sabi ko sa kanya at mabilis ko siyang hinalikan sa pisngi. Daddy, narinig namin tawag ni Ashley na kapapasok lang sa room ko. Mabuti na lang dahil lumayo ko kay Arcus kaya hindi kami nahuli ng anak niya. Nagkunwari na lang ako na inaayos ko mga gamit ko. Wow! Biglang bulalas ni Ashley na makita niya mga paintings ko sa pader. Ate, gawa mo to? Tanong niya sa akin. Yes, baby. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Daddy, ang galing po ni ate. Gusto ko rin po maging katulad niya. Soon, sweetie. Malambing na sabi ni Ninong. Daddy, gusto ko po dito tumira para kapag after school tuturuan ako ni ate. Ayaw ko po mag-enroll sa art class kasi tingin ko mas better kapag si ating magturo sa akin. Sabi dito, ikinagulat ko. Sweetie, I have an idea. Nakangising sabi ni Ninong. What is it, Dad? Kung papayag ang ate mo, pwede sigurong every Saturday ay may art session kayong dalawa sa bahay. Saan nito? I like that, Daddy. Nakikita ko na excited siya. Is that okay with you? Tanong sa akin ni Ninong. Of course, nakangiti na sagot ko sa kanya. Payag na ang ate mo, pero okay lang ba kung tayo lang na tatlong makakaalam nito, sweetie? Tanong ni Ninong sa anak niya. Okay po, Daddy. Secret lang po natin to. Alam ko kasi hindi na naman papayag si Mommy. Pinagbabawalan po kasi niya ako. Ang masaya niya mukha'y napalitan ng lungkot. Baby, don't be sad. Okay lang yan. Baka naman may reasons pong mami mo. Kaya nga magiging secret lang natin to. Hayaan mo ng mommy at daddy mo na mag-usap sa magiging schedule natin. Basta ako, willing akong turuan ka. Nakangiti yung sabi ko sa kanya. Thank you, ate. Niyakap niya akong bigla. Niyakap ko rin siya, tinaplas kong buhok niya. Naisip ko na siguro ito rin ang isa sa magandang opportunity para sa aming dalawa ni Ashley. Gusto kong mapalapit sa kanya, gusto kong kunin ang loob niya para kapag dumating ang time na kailangan na niyang malaman ng tungkol sa relasyon namin ng daddy niya matatanggap niya ako. Sana matanggap mo ako, Ashley, saad ko sa sarili ko. Arcus, hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Susan na ngayon sa pintuan. Aalis na, sagot ni Ninong sa ex-wife niya. We need to go now, sabi niya sa akin. Okay, enjoy kayo. Sabi ko sa kanya, lumapit siya sa akin at tinilikan niya ako sa noon, ikinagulat ko. Napatingin ako bigla kay Ashley na nakangiti sa akin, habang si Jesus ay may kakaiba na sa kanya. Nakakaramdam ako ng kaba sa uri ng tingin niya sa akin. Bye po ate, sabi ni Ashley, tinalikan ako sa pisngi. Bye baby, hinatid ko naman sila sa labas. Pagkasarado ko ng pinto ay napaupo na lang akong bigla sa sahig. Nakaramdam ako ng lungkot, pero kailangan ko magtiwala sa boyfriend ko. Sa kanya lang ako maniniwala kasi kailangan namin ng tiwala sa salita ng isa't isa. Mori, ginagawa niya to para sa anak niya. Para lang sa anak niya. Paulit-ulit na saad ko sa sarili ko. Alam kong mahirap pero sisikapin ko sanayin sarili ko. Dahil hindi ko kayang baguhin ang katotohanan, isa na siyang ama at may responsibilidad siya sa anak niya. At kailangan ko ring mahalin ang anak niya dahil mahal ko siya.